Kakampi ng bayan. Kasangga ng masa. Kapanalig ng batas at hustisya. Attorney Danny Con. Abogado de Campanilla. Magandang gabi sa inyong lahat. Narito na naman tayo sa isang episode ng paborito ninyong programa, ang Attorney Danny Con, Santa Claus de Campanilla. Uy, Santa Claus, Attorney Danicon, Santa Claus, generous. Uy, diba? Nagpaparinig na ba tayo kay Attorney Danicon? Ako po ang inyong sawera ng bayan, Bibet Orteza. At kasama ko naman ang Santa Claus na babae na de Campanilla. Please welcome Attorney PG Galang. Oy, thank you, Santa Claus. Ako, Diyos ko, narinig ka ng mga inaanak ko na ngayon sa Pasko. Actually, alam mo, pero bago ko sabihin yan, hello sa mga nanonood sa atin sa YouTube, sa Facebook Live, at saka sa Signal 101. Pati na rin yung mga inaanak ko. I'm sure kilala niyo ako. Alam mo ba na, naging ninang ako sa binyag, 13 years old pa lang ako. Hanggang kinuha akong ninang sa binyag ng aking pinsan. Naniwala naman yung pinsan mo na kaya mo nang maging pangalawang ina. Hindi ko alam. Pero kauna ko nga ako ang ninang. Pero ngayon, I'm 53, 13 o 40 years old na yung inaanak ko. 40? Oo, 40. Kasi I was 13 then, I'm 53 now. O, 40 years old na ang inaanak ko. Hello. Diba? So, since then, hindi ko na maibilang kung ilan na ang naging inaanak ko. Ngayon, hindi na ako nag-aanak sa binyag. Sa kasal na? Oo nga, alam kong na ako nung unang anak ko. Nung unang-una ko naging ninang sa kasal, para, eto na, transition na tayo. Diba? Pero bawal tumanggi, diba? Bawal. Sabi nila, bawal daw tumanggi. Kaya di ako tumatanggi. Hindi ko na rin mabilang. Siguro nasa 15 na rin ang aking mga inaanak. Mga 10 siguro. 10, to be fair. Ang aking inaanak sa kasal. Oo, ako rin. Meron ako inaanak sa kasal na senador, meron ako inaanak sa kasal na congressman, meron ako... Ay, grabe. Big time naman ang mga inaanak mo. Dapat sila magbigay sa inyo ng aguinaldo. Dapat, diba? Oo, dapat. Hindi, actually, ganun yun Pag ninang sa kasal, or ninong sa kasal, pag sa mga Pasko, sila nagregalo sa atin. Diba? Kabaligtaran pag ninong ka at ninang sa binyag na ikaw ang nagregalo. So, hindi naman yung parang binibiro na porket politician. Pero traditionally talaga, ang alam ko, pag ganon, ikaw ang nagbibigay sa iyong mga ninong at ninang. Pag Kung sa ano kasal. kaya, kung halimbawa meron kang inaanak sa kasal na flood control contractor. Nako! Pwede mo kayang masabihan yung inaanak mo na malakas naman ang racket mo kaysa sa akin. Ako na lang ang bigyan mo ngayong Pasko. Naku, gusto ba tanggapin yun? Baka mamaya, pera ng taong ba? Hindi, tatanggapin. Pagkatapos gagawin kong pruweba na meron siyang ganong kalaking pera, tapos dadalhin ko kung saan. Naku, parang kilala ko ata yung inaanak mong yan. Huwag na natin bigyan ng pangalan ang inaanak mong yan. So, mag-iingat ka. Godson, or goddaughter, kunyari natin alam, sa pagbigay ng regalo kay Ninang Bibeta, gagawin it will be used against you. Basta, eto na ngayon. Huwag na natin palawigin pa. Sa mga gustong mag-text sa akin para hindi humingi ng aguinaldo, pero para humingi ng advice sa inyong mga gamitin nyo pag ikaw'y Globe, it's 0954-310-0331. At para sa mga smart user, 0961-770-8807. Text na. Or you can also message us in Facebook. Kasi memorize ko na talaga. I'm so proud of myself. Good job. Okay. Meron tayong text in question. Buhat kay Mara ng Cebu City. Naku, Cebu na. Oo. Ang nasalantang Cebu. Oo nga, sana okay na sila ngayon. Malapit pa naman ang Pasko. But it happened some time ago, but I hope that you have all fully recovered.
Good day, attorney. I live in a residential area that's slowly becoming commercialized. Behind our house is an apartment complex with multiple motorcycles. Ay, naku, sakit sa ulo yan. Using modified tambuchos and a generator that reaches around 80 decibels. Ang ingay nun! 80? Oo, maingay. Kasi diba ang generator, Oo, kahit may soundproof windows at earplugs, lagi pa rin akong nagigising gabi-gabi. Siyempre, no? I already reported this to the barangay and even the PNP. Pero pinapasa-pasa lang ako. The barangay insists that there's no anti-noise ordinance and the property manager ignores my calls. Saan po talaga ako dapat mag-file ng report o reklamo para tumigil na itong ingay na ito? Okay. Maganda ito, ha. Unang-una ay commiserate with you. Ang hirap niyan. Sa lahat ng ayoko rin, noise pollution. Okay. Mali yung iyong property manager na porket walang at ang barangay nyo, ha, na porket walang ordinansya ang LGU nyo, ay wala na kayong magagawa sa noise pollution. Ang noise pollution ay ating kinatawag na pwede niya maklasify as a nuisance. A nuisance, a public nuisance. What's a public nuisance? That's something that causes annoyance, or nakakahiya, or napeperwisyo kayo. And that includes noise, di ba? So if there is noise pollution, then that's considered a nuisance which can be actionable sa batas even if there is no ordinance. Civil code na po 'yan. Pangalawa, alam niyo po ba na ang Clean Air Act also classifies noise as pollution? So, ang Clean Air Act, kailan nga ba ito? Pakilabas ng Clean Air. Kailan ba ito na ano? Hindi lang yan dahil sa yung kung... maingay yung tambucho. Kasama yan. Noise is kasama sa Clean Air Act kasi it covers also that kind of pollution. So, you can also sue under the Clean Air Act. So, kahit na walang ordinansya yan, di ba? Kailan siya? 1999. Napakatagal na. Diyos ko. Noong 1999, it includes noise pollution. In fact nga, meron niyang merong mga ibang batas na kinaklasify on what is noise. Nakalagay niya 80 decibels. Kasama yan. So, ituloy mo lang yan. Kung ayaw kang pansinin ng barangay, huwag ka na sa barangay pumunta. Ireklamo mo na yan mismo sa korte na, sa fiscal. Attorney PG, di ba, naalala mo yung, there was an incident na may isang babae na nakita nilang lumalabas sa isang sewage. Oo, kasi alam mo, meron pala mga nakatira sa ilalim. Kawawa naman. Pagkatapos, na pag-usapan din yan, something like that, na kasama yan sa mga pollution. Yes, oo. So, actually, pag yan sa Clean Air Act, even even though it is entitled the Clean Air Act, it doesn't just limit itself to clean air. Diba? It covers all the ecological... It cannot be literally just clean air. Oo. Pero kasi alala natin yan dahil yan yung batas na ginagamit lagi kasi bawal nang magsiga. Diba? Yung mga... Kasi ako, naalala ko, yung lola ko, basta may basura kami, sinisiga namin. Diba? Kasi yun yung the fastest way. Pero ngayon, hindi na talaga pwede yung pagsisiga backyard. Bawal na yan. So, kasama na rin dyan yung tambucho. Not just for the smoke na it emits. I'm sure kasi modified tambucho but for the noise that it emits. So, may laban ka pa naman dyan. So, where do you go? Okay, the Clean Air Act has criminal penalties for it. Or it can also be, pag nuisance under the civil code, it's a civil case. So, either way, you need a lawyer for this one. Okay. Yun. Dahil kung hindi, magagalit sa Santa Claus. Oo nga. Nakapula pa naman ako. Actually, I like your color also, di ba? Di Pasko eh. Oo nga. Pink and blue. Okay. So, dapat mag-file ng report, pwede kasi sa DNR, actually, diretso na yan. At saka, kung nuisance, sa civil case yan. Ayan. Diba? So, sana nasagot namin ang tanong mo. Kawawa ka naman. Ang ingay niya. Ngayon, meron tayong caller on standby. Si Jade.
taga Quezon City, kung nahalata ninyo, puro taga Quezon City yung Oo ating nga mga nakakasama rito ngayon. Madami bang problema ang mga tao sa Quezon City, Jade? Hindi, dahil nga sa baha at lahat ng mga tao nakakonstrict sa isang area. Sa bagay, that's Kaya- true. Oo. Okay, Jade. Hello, attorney. Hello, Direk Vivet. Tumawag na po ako ng nakaraan about po sa salary ko, sa boss ko. Ano yung problema mo sa sweldo mo? I mean, okay na po yung, nakuha ko na po yung salary ko sa boss ko. Kasi executive assistant ng isang Ha? Pakiulat, Jade. artist. Pakiulat, Jade. Executive assistant po ako, attorney ng isang sikat na artist. Tapos, yung concern ko po before sa kanya is yung salary ko regarding the contract. Yeah, naalala Nabigay ko. ko na po yung Yes, sahod naalala ko niya. to. Yes, I remember you, Jade. Oo. Nabigay na po yung sahod ko. Oo. Pero, ang akin naman, gusto ko nang mag-resign naman. Mag-resign ka. Bakit? Yes. Because for me, being an executive assistant is very demanding sa time. Oo naman, And I feel oo. like sometimes na-invade niya yung personal time ko or personal kapag nag-hanging out ako with my friends or family. Since syempre, anytime kapag gusto niya, may request siya, I need to do it. So feeling ko lang, hindi ko siya kaya. Parang gusto ko lang sa freelance artist. Kasi nga, usually, pag mga executive assistant, minsan kahit gabi, nagtitext kung ano yung kailangan, ano. Yes. Oo eh. So, actually, pag ganyan, kung hindi naman, you still have to follow the work hours, Yeah. diba? There is overtime for that. But lalo na kung ikaw executive assistant and it is in the entertainment industry, pag ganyan, Yes. you follow also ang tawag naman the Eddie Garcia law. Yeah. The Eddie Garcia law Correct. also is also applicable not just to yung actual artist, no, but to everyone connected to the entertainment industry, which includes you being the executive assistant of an artist, diba? So what does that mean? It workplace safety and it regulates hours sa mga ganyan, even for executive assistant. So, yun ba kaya gusto mong mag-resign, Jade, dahil hindi na nirespeto ang iyong oras? I mean, feeling ko po ganun. Ganun yung POV ko. Kaya gusto ko nang mag-resign. Pwede ka naman mag-resign kung gusto mo. Is it professional po ba na mag-resign? Hindi, karapatan via ng... email or via chat? Okay. How to resign. Yun ba ang tanong mo? Well, kung gusto mong mag-resign, syempre best is to give notice, di ba? If you want to be professional about it. But, is that required? Not really, di ba? You can always tender your resignation via other means, text, or anything. Now, do you have to give notice of resignation? Ideally, yes, but is it required by law? No. Actually, you can resign right away. Ang mangyayari nga lang dyan, pag ikay nag-resign, ay wala kang separation pay. Okay lang ba sa'yo yun, Jade? Wala rin. I mean, di rin naman po ako binabayaran ng separation pay or ng kahit government. Kung ikaw ay mag-resign ka na ngayon, okay lang yan. There is, bawal naman sa batas natin ang involuntary servitude. Diba? Although, I would advise na because entertainment industry ito. No? Yes, sige. Tapos, you might want to consider going to work for somebody na kaibigan nung pinagtatrabahuan mo ngayon. Baka it might be. Para walang bad blood. Mas mabuti na siguro yung maayos na resignation. Maayos na resignation, yung harapan kayo at Yes. mapag-usapan ninyo kung ano. So you can also be in a position pag halimbawa may project na pwede mong ibigay dun sa dati mong boss. You can do so. And yes. Para lang malinis at Yes. hindi magulo yung ano. Narinig mo yun, Jade? So that's Sobrang ganda ng sinabi ni Direk Bibet. Ganun na lang ang gawin mo. Kasi ako, I can only advise you na yes, you can always resign, pero maganda yung advice ni Direk Bibet na
pwede mo naman gawin ng maayos without harming future possibilities and opportunities Yes. for you, di ba? I would suppose that you want to stay in the entertainment industry kasi masaya yun eh. Di ba? Super. Chika. Ganon. Sige, thank you, Jade. Salamat po. Merry Christmas po. Ay, Merry Christmas! Christmas din sa'yo, Jade. Ay, huwag hintayin ng Pasko, baka may bonus kayo, di ba? Next year ka na mag-resign. Salamat po. Okay. Na another text in question from Miko of Antipolo City, 37 years old si Miko. Sabi niya, hello attorney, gusto ko pong humingi ng payo. Dati po akong good payer sa mga credit cards ko, pero dumating sa point na hindi ko na kayang bayaran lahat dahil sunod-sunod na problema ko sa buhay. Ngayon may mga final demand letters na akong tinatanggap at sobrang kinakabahan na po ako. Umabot na sa halos 1,000,000 Grabe, ang total kawawa na utang ko dahil sa interest. At iniisip ko kung pwede ba talaga akong kasuhan o makulong dahil dito. Wala po talaga ako maibibigay ngayon at baka after a year ko pa ako makabawi. Ano po ba ang pwede kong gawin habang ganito pa ang sitwasyon ko? Ay, okay. Unang-una, yes, 1 pwede kang million. makasuo nga eh. Pero halos, so hindi pa umaabot ng 1 million. Dalawa yung tanong mo, pwede ba akong makasuhan or makulong? Ang sagot ko dyan, yes and no. Yes, pwede kang makasuhan for utang. Pero pwede ka pang makulong for utang? No. Kasi under our Constitution, there can be no imprisonment for debt. That is, kung ikaw ay nakulong dahil sa may utang ka lang, at yun lang ang problema, ay hindi ka pwedeng makulong. It is not a crime not to be able to pay your debt. Ang yun na nga lang, anong pwede mong gawin para hanggat hindi ka pa nakakasuhan, di ba? Pag mga credit card, alam ko madami akong kilala, nakakausap naman nila yung mga credit card companies na yan, na parang, okay, I cannot pay you anymore kung sa monthly, can we, yung i-renegotiate mo yung Correct. debt mo. Nangyayari yan. What do? You just write them a letter asking for some leeway and offer a payment scheme that is reasonable on both ends, yours and theirs. Nangyayari, alam ko, meron ako mga kilalang ganon, di ba, na kaya namang i-negotiate yan. So, try to negotiate. Huwag mo nang hintayin na makasuhan ka for your debt. If you can come up with some payment scheme na acceptable sa'yo. Actually, pati sa Meralco, Oo, di ba? pwede kang makiusap na kung pwede bang gawing in 3 months ito dahil nagkaroon kami ng mga ganitong problema sa bahay. Yes, so- They naman, nakikinig naman sila. Basta't kailangan formal lang din yung sulat na in-explain mo yung kaso mo. Yun. Importante kasi na ma-stop para lang malaman rin na parang ma-stop na yung pag-andar ng interest. Yes. So, as if you negotiate na mag-end na tayo dito. 'Di ba? Kasi for every month, for every day that you do not pay your credit Interest card, ng interest. interest ng interest. So, that's the first thing na kailangan mong ma-address is to stop the running of the interest because wala tayong magagawa eh. Kinuha mo yung credit card, ginamit mo, may terms and conditions, you accepted the interest na inutang mo. Kaya ako sa mga bata ngayon, sa mga ang credit card, hindi yan free money. 'Di ba? Yung utang yan na mayroong mataas na At interest. pag sinabi sa'yo ng isang tao na interesado ako sa'yo, hindi ibig sabihin nun, may crush siya sa'yo, okay? 'Di ba? Well, ato yung interest na sinasabi natin mag-stop, yung pera. Oo. Pero syempre kung interest na merong nag-ship sa'yo, cute naman yun, di ba? Love wins. Di ba? Parang, pag merong may crush sa'yo ba, sana all, di ba? Pero pag ganito, kausapin mo na lang sila. Stop the interest and then try to negotiate for a better deal. Okay. Okay? Si Mariel naman, taga Quezon City ulit. Talagang suking-suki tayo ng Quezon City ngayong Ay, araw oo. na to. Oo, at saka nga pala, maisingit ko lang yung mga nagtataka nga pala at nagtatanong bakit daw sobra na lang yung ipon-ipon ng basura sa baha, ganyan-ganyan.
we have to go back to the time of to the time of COVID, nung kasagsagan pa talaga ng COVID, na lahat na lang ng ating dinudura natin sa plastic. Ay, Konting kibot, plastic tapon. Naipon yun, hindi natutunaw yung plastic eh. actually, wala bang ma-inventong, meron ng biodegradable na. Meron Pero na. napakamahal naman ata. Oo. O, diba? Kaya kailangan talaga, hinay-hinayin din natin ang paggamit natin ng plastic. Diba? At saka pagiging plastic. Also. At saka yun na nga, yung mga nagtatanong, bakit gano'n nangyari sa Cebu? Bakit nakalbo yung mga ganyan? Paano nga kasi ginawa namang yung... I heard that 10% na lang ang forest cover ng Cebu compared to, let's say, 20 years ago. Can you imagine the state ng paano na Oo, uso? kinalbo ninyo yung mga bundok-bundok. So, syempre, pag umuulan, saan pupunta yung tubig? Hindi naman, pababa na lang sila. Oo. Parang kung extra defense. Although, in fairness naman, di ba, hindi naman lahat ng sanhi ng baha sa Cebu ay dahil sa bundok. Pero, malaking contribution yun. Malaki talaga. Dahil, dahil walang mga tubig yan eh. It will go down. Walang magagawa ang tao sa law of nature na ang tubig ay talagang gustong bumaba. So, we just have to prevent that by what? Nature rin ang katapat, 'di ba? Ang sagot sa nature ay nature rin, puno, 'di ba? At hindi namin tinutukoy si Rico Puno. Uy, I love Rico Puno. Ka-eskwela ko yun ng grade 6. Tawang-tawa ako sa kanya. At siya lang ang pwedeng mag-joke ng mga ganong klaseng joke na hindi ako na-offend. Tawa-tawa pa rin ako sa Alam kanya. mo bang ginawa sa akin ni Rico Puno nung grade 6 kami? Kasi nung grade 6 kami, palagi niya ako niloloko kasi Ay, okay. O, sige. kapag dadaan ako, palagi niya akong aasarin. Pero saka ako na ikukwento. Teka lang, mamaya kasi. Sinasabihin na tayo dito na studio. Kukwento ko sa iyo. Tingnan mo, mamaya kwento mo sa akin. At ang ganda Hindi. At saka, ang ganda nitong question na ito. Dahil sabi niya, good day po, attorney, at sa lahat ng tao na bumubuo ng show na ito, lahat, pati si Junelli Mar, pati si Winston, pati si Raymond, Pati kayo raw, hello raw sa inyo. pati si Khalil, di ba? si Gigi, si Ali, yan, lahat. Okay. Gusto ko palang humingi ng advice. Nangyari po sa best friend ko na hack ang phone niya at nakuha ang kanyang private Videos at news. Parang si Rico Puno, kakausap lang natin, ano? Parang ito'y Rico Puno. Nakapunta siya agad sa NBI, pero sa tingin namin, hindi maayos ang aksyon nila kasi ngayon lang namin nalaman na sa isa sa videos niya ay nasa adult site na. Ay, na-post na. Ano po ba ang tamang legal na hakbang para ma-report at ma-take down ang ganitong video? Pwede po ba ito sa NBI o sa PNP Cybercrime? Maraming salamat po. Pwede pareho. Pwede pareho. Ang problema dyan sa pag nasa mga porn sites na, di ba, sa adult sites, ay sinususulatan mo para ma-take down yan, di ba? Kasi usually ang mga nasa ibang bansa yan, di ba, para maano. Although, you can always ask the servers here sa Pilipinas, kasi bago naman maanto, na to take it down before for that particular video. Diba? And this is ang batas dito is yung Voyeurism Act. Diba? Meron ng ganyan na yung parang disseminating sensitive and sexually prurient photos of yourself without your consent, videos, everything. And mataas ang ang penalties noon. And ito ang ikakaso sa mga websites na yan na pinapalabas ang videos mo, ng friend mo, na without your consent.
na papababayan ng NBI at ng PNP, yung cybercrime group. Gumawa na ngayon ng PNP ng sarili nilang It's about time, no? yes, so because sa dami ng mga batas, anti-cybercrime, voyeurism, cyber tapos libel, may dark web pa. may dark web pa. So, hindi na lang puro NBI ang Correct. asahan mo dyan. Pati ang PNP, gumawa na sila ng sariling cybercrime lang talaga yung kanilang inaatupag. Admittedly though, NBI has more resources in investigating kasi sila yung merong mga technical know-how. Pero at least ang PNP is already trying to catch up in that way. So yes, pwede ka meron ng sariling grupo ang PNP. They have a devoted group for that. And just go to them and they will know what to do. So hindi ho namin alam yan. Hindi na pwede wala yun. nang ganun. Meron na talaga. Ginawa na nila ng ano yan. Kasi nga sa dami ng, para kay panggawa sila ng gawa ng batas, hindi ma-enforce dahil hindi alam ng pulis kung paano gagawin, di ba? Pero ngayon, those people, those policemen who are assigned to that, they're trained, they know that law, they know where to go, they know how to do it. And ngayon, so para at least medyo kampante ka na parang hindi sila parang headless chicken na hindi alam kung anong gagawin nila. Alam na nila ngayon dapat ngayon yan. Yun ang kasi nga ang batas, ayan daw, government only reacts reactionary yan to technology. Kasi mas nauuna ang technology Para lang malaman. At saka kailangan din na tayo bilang mga magulang, oo, diba? Makikipag-usap tayo sa ating mga anak, sa ating mga pamangkin, sa ating mga inaanak, ipapaliwanag din natin kung ano itong mga cybercrime law na ito, ano itong kaya hindi dapat nagpapahiram ng cellphone ng basta-basta lang na pati yung iyong code binibigay mo. Pwede hack hindi kailangan proteksyonan mo at saka mayat-maya kailangan nag-change ka ng password. Yes. Tsaka hanggat sa maaari, huwag na kayong mag-record ng mga masiselang bahagi ng katawan nyo o re-record nyo pa yun. Diba? Kasi gano'n na nangyari. Diba? Although, pag bata ka, you feel so invincible, no? But tandaan nyo, the internet is forever. Diba? Lagi na sinasabi yan, diba? Ay, naku. Kaya, mga kaibigan, Diba? ang bilis ng oras. At ang bilis ng taon. Parang kailan lang January, ngayon mag-i-end din December. Oo nga, kaya bago pa tayo, I would like to greet everyone, advance Merry Christmas at manigong bagong taon. Kahit hindi pa Pasko, sana maligaya ang inyong Pasko at at ang inyong New Year ay maging masaya. Kung hindi maging maganda yung taon ngayon, isa kayo sa mga nag-text sa amin sa inyong problema, sana next year, hindi na kayo mag-text sa amin. Wala na kayong problema. Di ba? At ako din po, binabati ko po ng maligayang Pasko at manigong bagong taon for 2027 ang ating mga... Skinip nyo na 2026. Hindi, kasi ginawa mo na yung 2026. So ikaw naman. So ikaw naman yung 27. 2027 naman ako. Para pagkatapos nun, pag nandito na si GM, sasabi natin sa kanya, dapat 2028 siya. Oo nga, tsaka Aguinaldo GM. Oo, dapat. Santa Claus O si Santa Claus. Joke only. Hindi joke yun. Ay, hindi ba joke? O sige, seryoso kami. Seryoso kami. Sa mga nag-text, nag-comment sa aming Facebook page, abangan po ninyo ang mga susunod naming episode at baka ang mga tanong nyo na hindi namin natanong ngayon dahil sa kawalan ng panahon, baka mapag-usapan na rin sa wakas. Oo, maraming salamat sa mga nanood sa amin sa Facebook, sa YouTube, at saka sa Signal 101. Kung hindi nga namin nasagutan yung mga tanong, ay tatak nyo, next year, sagutin namin kasi baka next year na namin kayo makita. 'Di ba? So, enjoy the holidays, be safe, huwag masyadong magpaputok, bawal na ata yan. At saka we're glad that you spent your time with us the entire year. Diba? Ako po ang inyong lingkod sa Usawera ng Bayan. Be safe, gumamit kayo ng kondom. Bibet Ortesa po. Nabilaukan ata ako doon. At ako yung abogada de Campanilla, si Attorney PG.